Daigdig ng Department of Agriculture ang hakbang upang matiyak ang kasapatan sa supply ng pagkain sa abot kayang presyo. Ang detalye mula kay Kaparashina, Toro Kaparashina. Naunahang pagharap ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pagdinig sa Kamara para sa kanilang 2024 budget. Tiniyak nito na sisikapin ng Department of Agriculture na mas siguro ang kasapatan ng supply ng pagkain sa bansa. Partikular na tinukoy ng kalihim ang bigas, asukal at sibuyas sa dapat abot kaya lamang ng mga Pilipino. Ayon kay DA Secretary Laurel, binigyan niya ng halos 5 linggo ang mga importer para gamitin ang ibinigay na import permits. Ito'y para bumili ng karagdagang 1 milyong toneladang bigas mula sa ibang bansa. Nagbabala rin ng kalihim sa mga importer na hino-hostage ang ibinibigay na import permits. Gayunpaman, inaasahan din ng ahensya ang kabuuang ani ng palay ngayong taon na lalampas sa 20 million metric tons. Mas mataas ito kumpara sa 19.76 million metric tons noong nakaraang taon. Sa ngayon, ang bansa ay may rice surplus na 2.98 million metric tons na sapat na para tumagal na 80 araw. Ang karagdagang imports ay magpapahaba sa supply period hanggang sa susunod na harvest season simula Marso. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 40 pesos hanggang 55 pesos ang presyo sa kada kilo ng local well-milled rice, habang nasa 30 pesos naman sa kada kilo ng regular milled rice. Samantala, mahigpit ding nakamonitor ang DA sa presyo ng lokal na sibuyas sa merkado. Ito upang hindi na maulit ang kontrobersyal na 700 pesos sa kada kilo ng sibuyas. Sa ngayon, nasa 120 pesos kada kilo ang presyo ng lokal na pulang sibuyas, habang nasa 110 pesos naman sa kada kilo ng puting sibuyas. Tiniyak din nito na may sapat na supply ng asukal. Naglalaro ang presyo ng asukal sa 70 pesos hanggang 80 pesos sa kada kilo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. At samantala, Presidential Communication Office sinikayat na palakasin ang public awareness sa issue ng West Philippine Sea. Ang detalye mula kay Kabar Troy Gomez. Kabar Troy. Kontrahin ang banta mula sa propaganda, misinformation at fake news sa West Philippine Sea issue ay hinimok ni Senador Robin Padilla ang communication arm ng Malacanang para palakasin ang public awareness dito. Sa Senate Resolution 864 na kanyang isinumite, nais ni Padilla na tiyakin ng Presidential Communications Office o PCO na maintindihan ng publiko ang mga dokumento at kasunduan sa likod ng mga kilos ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Ani Padilla, ang territorial claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay isang pangunahing interes ng bansa mula noong inihain ng Pilipinas ang arbitration case laban sa China sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS noong Enero taong 2013 kung saan nanalo ang Pilipinas sa kaso noong 2016. Dagdag niya, ipinunto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address noong 2022 at 2023 na patuloy na paninindigan ng Pilipinas ang sovereign rights at territorial integrity nito batay sa rules-based international order. Ipinunto rin ni Padilla ang pahayag ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez na dahil sa mga pangyayari sa Ayungin Shoal noong Agosto, ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa WPS ay mas seryoso sa kung ano ang iniisip ng tao. Sa resolusyon ni Padilla, ipapaliwanag ng PCO ang dokumento at kasunduan na naging batayan ng mga polisiya at kilos ng Pilipinas tungkol sa issue sa WPS, kasama ang UNCLOS, 2016 Arbitral Ruling, U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty at Reciprocal Access Agreement. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ang nagpabalita ng Estado Capon dahil sa paggamit ng peking visa, ipapadeport na. Ang detalye mula kay Kabar June Samson. Kabar June. Kinumpirma ng Department of Justice na pansamantala munang nakakustodiya sa Warden Facility ng Bureau of Immigration ang Japanese national na inaresto sa Terminal 1 sa Ninoy Aquino International Airport. Ipinaliwanag ng DOJ na nakadetine muna sa BI ang 64 years old na si Yoshiaki Nakamura habang inihahanda pa ang mga dokumento para maisalang agad sa deportation proceeding. Nauna dyan ay inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ng naturang Hapones matapos na-discover na peke ang kanyang SRRV o yung Special Resident Retirees Visa. Ipinaliwanag ng DOJ na tahasan ang yung paglabag sa batas ng Pilipinas ang krimen ng nasabing Hapones.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pang balita, Senator Ronald De La Rosa handang magpabitay sa pagtatanggol laban sa illegal na droga. Ang detalye mula kay Kapartner Paul Montebon. Kapartner Paul. Nakahandang mag-aray ng kanyang buhay si dating PNP Chief at ngayon Senator Ronald De La Rosa laban sa laban ng pamahalaan kontra illegal na droga. Sa katunayan, handa siya magpabitay kung saan man niya ito gagawin. Dahil sa pagtatanggol nito sa kampanya ng gobyerno laban sa pinagpapawal na gamot, ginawa ng senador ang pahayag matapos itong magsilbing guest of honor and speaker sa 2023 Anti-Drug Abuse Council Performance Awards ng Department of Interior and Local Government na ginanapa sa Quezon City. Matatandang aktibo ang senador sa pagkipaglaban nito sa iligal na droga nang manalbihan ito bilang PNP Chief sa ilalim ng Duterte Administration. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, nag-uulat Paul Montebon, kapartner mo sa balita at serbisyo. Para sa uling detalye na ating balita, National DOH patuloy na nakatutok sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ang detalye mula kay Kapartner Margot Gonzales. Kapartner Margot. Ng Department of Health at DOH, nakatutok ito sa pamamagitan ng kanilang Health Emergency and Management Bureau sa nangyaring lindol sa Mindanao kamakailan. Sa datos ng DOH, pumalo na sa 740 ang bilang ng casualties, kung saan 41 ang nakakonfine pa rin sa ospital, 689 naman ang outpatient. 730 ang injured ang sugatan, habang ang bilang ng mga namatay ay nasa 11. Ang mga injured ay lahat na ng medical services ng DOH. Nagbigay na rin ng mental health and psychosocial support services ahensya para doon sa mga pamilya at estudyante na apektado ng lindol sa pakikipag-ugnayan niyan sa DepEd. Sinabi ng DOH na sa kabila ng pagdinig ay nanatiling functional ang mga ospital at health facilities doon. Para sa Diyos sa Pilipinas kumahal, Martin Santos, kapag mo sa balita at servisyo.